idea naman po natin ngayon mga katipid tips, i-share ko po sa inyo yung pang-negosyong Shanghai po namin. So bestseller po namin ito at ibibigay ko din po sa inyo yung pinakang tips para mas malutong at mas tumagal po yung crispy nung ating pong homemade Shanghai. Kaya panoorin nyo lamang po hanggang dulo para hindi nyo po maligtawan yung ating pong tips at saka idea. At syempre kung pang-negosyo, hindi po mawawala yung pinakang costing po natin. Kung paano po ito gagawin, tara, umpisahan na po natin. So, eto na po yung atin pong homemade pork Shanghai. So, ito yung isa-share ko sa inyo. Ito po mismo yung itinitinda po natin. Fresh po yung gamit natin pork ha. And then, pinapasabay ko na dun yung carrots, yung sibuyas, at yun pong kinchay. Para giling na giling, para mas lumasa ng ayos. Tapos, dun sa karne po natin, natanggal po natin dun yung balat. Hindi ko po talaga pinapasama. So, sobrang excited ko sa inyong ma-share yung recipe. Nakalimutan ko yung oil. Pumalagay lang tayo ng oil dito. And then, pwede na po natin buhayin yung ating pong apoy. At yung pagluluto po nito, mabilis po lamang. Yung pag nakita na po natin na nag-brown yung meat, hindi na siya hilaw, pwede na po natin yung hanguin. Dito, isasabay na din po natin yung pampalasa, yung ating pong paminta, iodizol, magic sarap. Yung pampalasa na gagamitin po natin, nakadepende pa rin po sa atin. Sigurado, itatanong nyo ang tipid tips, hinugasan nyo po ba yung karne? So ako, hindi ko na siya hinuhugasan. Basta pag gumagawa po ako ng Shanghai, sariwa po lagi yung aking ginagamit at talagang sasuki ko na. At sure naman po ako doon na okay po yung paninda po nilang karne. Pero kung gusto nyo naman pong hugasan, pwede naman po yun. Pero mabilisan po lamang. Kasi maaapektuhan doon pinakang texture ng ating pork. Mababawasan ba yung lasa ng ating pork Shanghai? And then, yung atin pong Shanghai is luto na. Ganun lamang pong kabilis. Wala pa po yatang 5 minutes. Okay na po ito. So, papatayin na po natin yung pinakang apoy po natin. Huwag po nating i-overcook. Ito, isasalin ko lamang po sa butas-butas. And then, magbabalot na po tayo kapag malamig na. So, habang iniintay natin lumamig yung ating Shanghai, magluluto na tayo ng mabilisang sauce po natin dito na babagay din po dito. So, unahin na po natin itong ketchup. Halimbawa, kung gusto nyo pa na may iba pang pagpipilian, pwede rin tayong gumawa ng sweet and sour sauce. So, meron na tayong video dyan. So, ilalagay ko na lamang po yung link kung saan nyo po mapapanood. Then, ilagay na din po natin itong tubig. Sasabayan na lamang po natin yan ng halo. Sa pampalasa natin, magic sarap, iodizol, yung ating ingredients makikita nyo din po sa description box. Paminta at suka. Dito, ang ginagawa ko sa sauce, nagluluto na ako ng marami and then inilalagay ko na lang siya sa ref. At kapag kinabukasan, papainit lamang po natin yun. Ito, lulutuin lamang po natin hanggang sa lumapot. Konting minuto lamang po ito. So, after 2 to 3 minutes, kulo na po itong ating sweet sauce. Medyo malabnaw pa po yan, pero kapag lumamig na po yan is, nandun na po yung medyo lapot. Okay, so ngayon, magbabalot na po tayo ng ating pork Shanghai at gagamit po tayo nito. So, kapag meron po kayo nito, nako, dadali po ang inyong buhay. Dadali po yung pinakang trabaho po natin dito, mas mabilis at saka ang kagandahan po doon, pantay-pantay yung laki po ng ating Shanghai. Ang ganda ng pagkakabalot. Gagamit tayo ng medium size na wrapper. Gagamit lamang din po tayo ng tubig para pang seal. Pwede rin naman ang egg white. O kaya naman, pwedeng haluan po natin to ng cornstarch. Nakadepende na po sa atin. So ako, water lang. Dali lang siyang gamitin. Ang pinakantimbang na ilalagay po natin ay 13 grams. Kung wala tayong timbangan, pwede rin naman ng 1 tablespoon and then medyo umbok. Pero halimbawa, kung nag-uumpisa, pwede nyo timbangin po yan para pantay-pantay ang laki ng dami ng karne na ilalagay po natin. Isuksok nyo lang dyan and then basain nyo po itong dulo. Basa lang. Pagkatapos, i-slide lamang po natin. Tingnan nyo ha. O, diba? Parang matchy. Ganun lamang pong kabilis kapag gumamit po kayo nito. So, kung gusto nyo pong umorder ng ganito, maglalagay po ako ng link kung saan po ako nag-order. Diba? O, ang ganda ng ating Shanghai. So, ganun lang po yung gagawain natin. Hanggang matapos ko po ito. Ito nga po pala ha, huwag nyo kakalimutan na isusuksok nyo po doon. Kasi kapag kinalimutan nyo po yan, pag slide nyo ganun, talsik yung inyo pong Shanghai. So, ganun lang. Pag nasuksok, sa inyong dulo, slide.
magpapackaging na po tayo at ang gagamitin po nating plastic ay Duraplas, yung kulay orange kasi ito po yung makapal. Na ang size po nito ay 7x10. Ang ilalagay po natin dito ay tig to 12 pieces. 6 kada hilera. Ganun lamang po yung gagawin po natin. Babalutin ko lamang po ito lahat. So pagkatapos naman, nag-seal naman po natin. So medyo maliit yung gamit po natin pang seal dito. Pero kung napanood nyo na po doon sa nakakaraan po nating video, meron tayong pang seal na ginagamit. Isang tuon lang talaga is-seal na. Ito nga lang po, wala po itong sensor. Pag gagamitin po natin to, tansya-tansya lang din po yung init para hindi po masunog yung plastic. So kapag sobrang init na, pwede naman nating i-off and then i-on po ulit natin. So ganun lang po yung gagawin po natin. Isil ko lamang po ito, magbabalik po tayo. Okay, so dahil okay na tayo sa packaging, ngayon naman po, magluluto po tayo at ibibigay ko sa inyo yung pinakang tips po natin para mas malutong yung ating pong Shanghai. So dito na po tayo magluto sa pinaglulutuan po ng Shanghai kapag meron pong umo-order. Dito magdadagdag na lang po ako ng oil. So yung gamit ko pong oil ay palm oil. Ito yung pinakang tips po natin para mas malutong. So gagamit po tayo ng suka, kahit anong suka pwede po natin gamitin. At kung itatanong nyo kung magiging maasim, hindi po yon. So ito yung pinakang sekreto po natin para mas malutong yung ating pong Shanghai. So hindi pa po buhay ha yung ating pong apoy nung inilagay na po natin yung ating pong vinegar. And then, kapag inilagay po natin ng kumukulo yung ating oil, so mangyayari po doon, magpuputukan po yan. Kaya yung suka, ilalagay po kapag hindi pa buhay or hindi pa mainit yung ating pong oil. Tapos, sigurado may magtatanong din sa inyo, at tipid tips, bawat luto po ba maglalagay po ng vinegar? So, hindi na po. Isang beses lamang po natin yung gagawin. Para hindi madumihan, tatakluban lamang po natin yan. Pag mainit na, syempre, pwede na po natin ilagay ito pong ating homemade pork Shanghai. After 3 to 5 minutes, luto na po itong ating pork Shanghai. Tsura pa lang, crispy na. So ngayon, dahil luto na, tikman naman po natin ito, yung niluto po natin. Tingnan nyo naman po mga katipid tips, ay para naman pong lechon, yung hitsura ng ating pong Shanghai. At saka kapag naglalagay po tayo ng vinegar, mas iba yung texture ng labas ng Shanghai po natin. Yung itsura pa lang, parang ang lutong-lutong na talaga. So ngayon, itry natin kung talagang maluto. Tingnan nyo, oh. Iba talaga kapag meron pong vinegar. Hindi puro wrapper, puro laman po talaga yan. Kapag gumagamit po tayo, katulad po nung ginamit ko, thick yung laman talaga. Talagang balot na balot. So, kung nahihirapan kayo sa pagbabalot po ng Shanghai, nako, umorder na din po kayo tulad po nung ginagamit ko at sigurado, maa-amaze po kayo. Okay, so balik na po ulit tayo sa Shanghai. Yung pinakang lasa po nito, ito yung masarap pero simple lamang po yung pinakang lasa. Yung walang maraming anek-anek pero ang sarap-sarap po ng ating pong Shanghai. Sundan nyo lamang po yung ingredients po natin at maa-achieve nyo din po yung ganito. Yung ating pong sweet sauce, bagay na bagay din po dito po sa ating Shanghai. Napakasimple lamang po ng ating ingredients pero ang sarap ng lasa. Bumabagay dun sa ating pong Shanghai, di ba? Walang madaming ingredients pero ang sarap. So wala po ako ditong masabi, overall ang sarap, ang lutong-lutong, pwedeng-pwede po talagang itong negosyohin. At ito po yung pinakang bestseller po namin sa mga short order po namin. So nabebenta po namin ito ng luto at saka hilaw. So sa ngayon, sa magtatanong at tipid tips, magkano po yung pinakang puhunan? So ngayon, mag-costing na po tayo. Yung pinaka-costing po natin ha, so mag-costing pa rin po kayo ng sa inyo kasi iba't iba nga po tayo ng lugar at iba't ibang presyo din po yung nabibili po natin. So ito, idea kung paano po natin i-costing yung negosyong Shanghai po natin. Okay? So umpisahan po natin sa 1 kilo ng giniling. So meron na po akong suki sa palengke. So binibigay po sa akin ng
290 pesos pero sabihin na po natin na 300 pesos. So kapag tinanghali po ako at hindi ako nakabili dun sa suki ko, so nagpe-presyo po ng 340 pesos. Kaya kailangan talaga is maagang mamalengke. So 1/2 ng carrots, 30 pesos. Bali ang 1 kilo po ay 50 pesos. Ayun po yung maliliit na carrots. So yun na yung binibili ko kahit maliliit. Kinchay, 30 pesos. Medyo mahal po talaga yung kinchay. Sibuyas, 22 pesos. At sa pampalasa na inilagay po natin yung konting pepper, asin, magic sarap. Kung natatandaan nyo, naglagay tayo ng oil nung saglit na niluto po natin. Sabihin na po natin na 8 pesos kasi tigkakaunti lamang naman po yung inilagay po natin. Sa wrapper po natin, dalawa po yon 70 pesos. Kaya ang total po lahat ay 460 pesos. Pero magpa-plus pa po tayo doon ng other expenses. So yung saglit na paggisa po natin at yung pinakang labor po natin nung binalot po natin. So sabihin na po natin na 60 pesos kasi kaunti lang naman po yung ginawa po natin. And then sa packaging po natin, so sabihin na lamang po natin na 10 pesos. Kaya ang total po lahat ay 530 pesos. Ngayon, i-divide po natin kung ilang pieces yung nagawa po natin. So 92 pieces at ang kakalabasan po nun, 5.76 po yung pinakang puhunan po natin kada isang pork Shanghai na hindi pa po luto. Ito pwede po nating itinda ng luto at pwede rin naman po nating itinda ng hilaw. I-advance na po natin. Kapag luto, ito po ay ibinebenta po namin ng 10 pesos po ang isa at 10 pieces po yung minimum. Nagkakahalaga po ng 100 pesos. May kasama na po yung sauce. Pero kapag hilaw naman po, tinitinda naman po namin ito ng 12 pieces and then 100 pesos. Okay? So para hindi lang po ganun kahaba yung pinakang video po natin, so mas mura kapag hilaw kasi hindi na po tayo dito gagamit ng oil at saka hindi na din po tayo gagamit ng sauce. Pero syempre, dahil mura lang naman po yung pinakapuhunan natin sa sauce, pwede na rin po tayong magsama para kumbaga mas mapalakas pa po natin yung Shanghai po natin. So, tutuusin na lamang po natin sa hilaw ha para meron lang po kayong idea kung magkano po ang puhunan dito po sa isang balot. So yung isang piraso po, pumapatak po ng 5.76. So 8 times 12 po natin dito sa isang balot. At ang kakalabasan po ng 69.12 po yung pinakang puhunan po natin dito. Kasama na po yung pinakang packaging. So kung ibinebenta po namin ito ng 100 pesos at kapag minus po yung pinakang puhunan, so posible po kami tumubo ng 30.88 po kada isang balot. 8 times 8 po natin sa nagawa po nating 8 balot. So posible na tumubo po tayo ng 240 pesos. Ngayon, sasabihin nyo Ate Tipid Tips, wala pa po kayong kuryente. So i-stock po natin yon. Yung 40 pesos, ilaan na lamang po natin sa kuryente. Kasi kaunti lang naman po yung ginawa po natin. At sigurado, mabilis po itong mauubos. So estimate, posible po tayo tumubo ng 200 pesos po kada isang kilo. So dito, mas makikita natin yung pinakang tubo po natin kapag nakakailang kilo na po tayo. Ang pinakang susi po doon, maging consistent po tayo sa ginagawa po natin at hindi po imposible yon. So sana, bago po ulit nagtapos yung video po natin, meron po ulit ako na ibigay na magandang negosyo idea po sa inyo kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. So kita-kits na lamang po ulit sa ating mga next video. Bye-bye!